Kapag pinag-uusapan ng NBA, walang mas sikat pa sa Los Angeles Lakers. Simula nang mabuo ang liga, sila na ang nasa sentro ng lahat. Ang kasaysayan, ang mga legends, at ang mga moment na nag-define sa basketball. Hindi lang nag-exist ang Lakers sa history ng NBA, pinuhat nila ito. At kapag nagdo-dominate sila, sumusunod ang buong liga. Kobe, Shaq, LeBron. Mga higante at icons lang ang pwedeng magdala ng purple and gold. Well, halos. Dahil minsan, mula sa mga hindi inaasahang lugar, may lumalabas na hindi paniwalang kwento. Kwentong hindi sumusunod sa rules. Kwento na hindi na-predict ng kahit sinong scout. I currently have more dunks than him right now. Is that true? Yeah. Dahil minsan, ang susunod na great chapter ng isang legendary franchise ay hindi galing sa isang lottery pick o hyped up na phenom. Ladies and gentlemen, ito ang kwento kung paano naging mukha ng Los Angeles Lakers ang isang internet meme. On October 22, 2021, sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng sold-out na Staples Center at puno ng mga celebrities tulad nina Justin Bieber at Floyd Mayweather, sinusubukan ng Lakers na maiwasang matalo ng maaga sa season. Sa fourth quarter, naglabas sila ng lineup na parang Hall of Fame ceremony. LeBron James, Carmelo Anthony, Russell Westbrook, Rajon Rondo. 4 na legends na mas marami pang achievements kaysa sa ibang buong franchise. At nandoon si Austin Reeves. Ito ang NBA debut niya, ang undrafted na bata mula sa isang bayan na halos 1,000 lang ang tao. Isang lalaki na mukhang pwedeng mag-star sa Waterboy 2 ni Adam Sandler bilang equipment manager. Isipin mo, mismong arena staff hindi akalaing player siya. The ramp, I was dropped off at the top a couple times. I didn't have a car yet, and I was just trying to walk through to go down the ramp, and they would stop me and be like, what's your credentials? Like, you work for the team. Pero, heto siya. Nakasuot ng Lakers gold, nakatayo sa ilalim ng mga ilaw ng Hollywood. Tumatakbo kasama ang mga players na nasa magazine covers na bago pa man siya magka-cellphone. At bentang-benta ito sa internet. The Lakers signed a PE teacher. LeBron really hooping with a Best Buy employee. Why does this dude look like he should be holding the Gatorade? I feel like we've done a really good job of... Bawat clip niya, bawat angle, bawat hawak niya sa bola naging meme. Habang mas pinapanood siya ng Lakers fans, mas dumami ang jokes. Jackson drive. Pero huwag kang magkamali, hindi naging viral sensation si Austin Reeves hanggang noong December 15 sa pang-17th game ng NBA career niya. Ang Lakers ay 15-3, nasa alanganing sitwasyon kung saan mahalaga ang bawat panalo. Nag-overtime ang game at nasa court ulit ang mga stars. LeBron, Westbrook, AD, total superstar energy. Tapos, sa clutch, habang paubos ang oras, napunta ang bola sa kamay ni Austin Reeves. Walang kaba, walang pag-aalinlangan, malinis ang bitaw niya. Pumasok ang bola at sumabog ang Staples Center. Ito ang moment na ang maliit na usok ay naging wildfire. I mean, ang lalaking mukhang Team Waterboy ang tumira ng game winner habang nakatayo sa tabi niya ang lineup ng mga Hall of Famers. Walang nakaisip na mangyayari yun. Pero kahit paano, sa loob lang ng ilang araw, mas lalo pang naging wild ang lahat. Sa dulo ng laban ng Lakers at Brooklyn, kung saan panalo na sila, sinabihan ng coaching staff si Austin na tumambay lang sa corner. Kaya para makasiguro, lumapit siya kay LeBron at nagtanong, "Tatambay lang ako sa corner, di ba?" Asked Bron again. I was like, I ain't doing shit, am I? Like, I'm just chilling. He was like, no, you... Ang nangyari pagkatapos ay lalong nagpalaki sa pangalang Austin Reeves. I might be your teammate, but also your GM. Choose your actions carefully, Austin. Where's your bald head and hairband, Caruso? When you see Russ ask for the ball,
don't give it to him, he's going to turn it over. Obsessed na ang mga fans kay Austin. Gusto nilang malaman ang lahat tungkol sa batang ito. Tapos nalaman nila ang final piece ng puzzle, ang magpapasabog sa lahat. Ang college nickname niya ay Hillbilly Kobe. Ayun na, sumabog ang internet. Hindi makapaniwala ang mga tao na ang batang mukhang kumukuha lang ng yearbook photos ay hindi lang nakakahit ng game winners para sa Lakers, kundi may nickname pa na may salitang Kobe. Mula sa moment na yun, hindi na lang siya meme si Austin Reeves. Naging phenomenon siya. Pero hindi pa alam ng fans noon na hindi pa nagsisimula ang totoong plot twist. Hillbilly Kobe. Para sa internet, isa siyang joke, meme, isang bagay na pagtatawanan. Pero hindi kailanman tinrato ni Austin Reeves na joke ang sarili niya. Dahil lumaki sa isang maliit na farm sa Arkansas, hindi lang paboritong player ni Austin si Kobe Bryant, siya ang blueprint niya. At nang malaman ni Austin ang matinding practice routine ni Kobe, hindi niya lang ito hinangaan, ginaya niya ito. Word for word, rep for rep. Habang nagpa-party at gumagawa ng kung ano-ano ang ibang players, tuwing off-season, nasa gym si Austin at tumitira ng halos 1,000 shots araw-araw. Alam niya kung sino siya at kung ano ang kaya niya. Hindi siya ang pinaka-athletic na tao. Hindi siya lumilipad sa ere. Kaya nag-train siyang parang scientist at psychopath. Catch and shoot threes, movement threes, off the dribble threes. Tapos nagdagdag siya ng bagong skills. Inaral niya kung paano gamitin ang contact, paano mag-draw ng fouls, paano gamitin ang angles. At kasama ang bago niyang head coach na si J.J. Redick, mas tumindi pa ito. Nag-aral ng film si Austin na parang PhD student na nagre-review para sa finals. Steve Nash's spacing, Luka's change of speeds, Manu's footwork, Redick's off-ball movement, Harden's foul drawing tricks. Kung ang ibang players naboboard sa 10 minutes na panunood ng tape, si Austin ay nag-aaral ng ilang oras. At unti-unti, nagbunga ito. Tumaas ang minutes niya, tumaas ang responsibilidad niya, nawala ang pagiging meme, at lumabas ang totoong player. Mula sa pagiging internet punchline, naging reliable rotation guy siya, hanggang sa naging full-time starter sa Los Angeles. Isa sa pinakamahirap na lugar sa mundo para makuha ang ganitong respeto. Tapos dumating ang moment na nagpabago sa lahat, ang playoffs. Dikdikang laban ng Lakers at Memphis, kumakapit sa 3 puntos na lamang. Tapos bigla na lang si LeBron James, ang mukha ng basketball sa halos 2 dekada. Humarap kay Austin Reeves at sinabi ito. I forgot. I think D'Lo might have got the rebound and he outlet it to Bron. And obviously, I'm gonna run to the corner. Bron's got the ball. And I get to half court and I hear him yelling my name. He was like, come get the ball. I was like, oh shit. Next possession, ganun ulit. Ibinigay ni LeBron kay Reeves. Isipin mo yon, si LeBron James, kahit 38 years old na, ay isa pa ring All-NBA force. Pero sa pinakamalaking moments ng season, ibinigay niya ang susi sa batang tinatawag pa rin ng internet na Hillbilly Kobe. Hindi lang yun sa iisang laro. Mas dumalas na kay Austin Reeves ang bola sa mga crucial moments ng laro at nagsisimula na ring magkaroon ng swagger ang bata. Is that all, Shadu? Does this surprise you at all? I think it surprised a lot. Bago pa man ma-realize ng lahat ang nangyayari, tahimik na gumagawa si Austin ng 20 points gabi-gabi ng napaka-efficient. Sa totoo lang, akala ko hanggang dito na lang siya, isang solid 20-point scorer. Pero ang ginagawa niya ngayong season, hindi ko inaasahan. Tignan mo ang listahan ng top 15 most points per game sa 4th quarter ng season na to. Malapit nang matapos ang season at hindi biro ang mga pangalan dito. Anthony Edwards, ang batang tinatawag nilang Baby Jordan, nasa 14. Nikola Jokic, the Joker, the best passing big man sa NBA history. Akyat ka pa, makikita mo si Steph Curry, ang greatest shooter sa kasaysayan ng basketball. Tuloy mo lang at malalampasan mo si Kawhi Leonard, ng puso ng Clippers basketball. Tapos si Victor Wembanyama, ang lalaking lalampasan daw si Michael Jordan. Tapos si Cade Cunningham, ang makina ng Pistons. At nasa itaas nilang lahat sa number 4 ay si Austin Reeves, 7.5 points per game sa 4th quarter on elite efficiency. Let that sink in.
Nilalampasan niya sa points at laro ang mga taong may MVP votes, signature moments at playoff legacies. Hindi siya mas magaling kay Kobe, pero pakinggan mo to. Sa buong career ni Kobe Bryant, 4 na season lang siyang nag-average ng mas mataas na points kaysa sa ginagawa ni Austin Reeves ngayon. At heto pa ang malupit, mas efficient si Austin Reeves kaysa kay Kobe noon. Hear me out right now. I'm hearing you. Do this sound crazy? No. Is AR a better number 2 option than Kyrie at this stage right now? Ang ginagawa ni Austin Reeves ngayon ay talagang insane. Tignan mo itong stat line. 50 points, 10 rebounds, 9 assists. Konti na lang 50-point triple-double na. Iilan lang sa history ng NBA ang nakagawa ng ganyang numero. Tignan mo ang mga pangalang ito. At sa tabi nila, nandyan si Austin Reeves. What is Austin Reeves' ceiling in the league? I mean, Ngayon, hindi ko sinasabing top 10 player siya o kahit top 15, pero ang mga numbers niya ang nagpipilit sa atin na aminin ang isang nakakabaliw na bagay. Pumapasok na siya sa usapang yan minsan. I mean, mismong mga tao sa Reddit gumagawa na ng threads na nagtatanong, is Austin Reeves a top 5 offensive player in the NBA this season? At ang pinakamatindi, pag-scroll mo pababa, walang tumatawa, walang kumukontra. Sumasang-ayon pa nga ang mga tao. Undrafted siya, meme siya dati. Pero ngayon, may sarili na siyang shoeline, global fan base, at mamalaking kontratang parating. Mayroon na siyang legit na superstar highlight reels, yung tipong mapapasandal ka na lang at sasabihing imposibleng ito yung lalaking mukhang extra sa isang high school movie noong rookie year niya, na nagpapakita lang ng isang bagay tungkol sa buhay. Walang pakialam kung ano ang iniisip ng ibang tao sa iyo. Ang talagang mahalaga ay kung ano ang paniniwala mong kaya mong maging. Patuloy lang sa pag-grind, patuloy na magpakita, patuloy sa pagsisipag at may magandang mangyayari. Ang pangarap na parang imposible ay karaniwang hindi naman. Hinihintay ka lang nitong maabot siya. Isang araw sa isang pagkakataon, isang linggo sa isang pagkakataon. Pwedeng mag-shift ang buong buhay mo. Kasi kung ang isang bata mula sa bayan na may 1,000 tao ay nakarating sa ganitong level, ano pa ang rason natin para sumuko?